graceful and Lord. Father, we give you thanks once again for the wonderful things that you have done to our lives, for listening to our prayers, O God. Although we haven't seen all proof of you the proof that you have answered our prayers, Lord, and yet we believe, O God, that you have answered all our prayers. As you said, Lord, we have to claim that we have it and we will have it in the name of Jesus. And Father God, we pray once again that you would bless our hearts as we listen to your word. And sa ganun po, Panginoon, ay magiging compliant po kami, magiging obedient po kami sa inyong salita. And we can worship you above all things, O God, for indeed it is your first commandment that we shall have no other gods aside from you. And we have to love you, O Lord, with all our heart, with all our mind, with all our strength, with all our soul, O God. Enable us to love you as you have loved us, O God. Dalangin din po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang patuloy na mag-bless ng aming mga buhay dahil sabi mo nga, Lord, we have to seek first your kingdom and live of your righteousness, and all the things we need shall be added unto us. You are our supplier, O God. You are our provider, and your grace is sufficient enough for us. So, sa iyo po namin ipinagkatiwala ang aming buhay, Panginoon. Inaangkin po namin, O Diyos, ang tagumpay ng pagtitipon ito sa pangalan ni Jesus. Buksan po natin ang Bible sa book of 1 Kings, chapter 11, verses 1 to 13. 1 Kings, chapter 11, verses 1 to 13. Inagayahan ko lang ang tayo. Inagayahan ko kayo managing tayo. Okay, 1 Kings, chapter 11, verses 1 up to 13. Okay, 1 Kings chapter 11 verses 1 up to 13. But King Solomon loved many foreign women as well as the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites, from the nations of whom the Lord had said to the children of Israel, you shall not intermarry with them, nor they with you. Surely they will turn away your hearts after their gods. Solomon planned to this in love, and he had 700 wives, princesses, and 300 concubines, and his wives turned away his heart. For it was so, when Solomon was old, that his wives turned his heart after other gods, and his heart was not loyal to the Lord his God, as was the heart of his father David. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. Solomon did evil in the sight of the Lord, and did not fully follow the Lord as did his father David. Then Solomon built a high place for Chemosh, the abomination of Moab, on the hill that is east of Jerusalem, and for Molech, the abomination of the people of Ammon. And he did likewise for all his foreign wives, who burned incense and sacrificed to their gods. So the Lord became angry with Solomon because his heart had turned from the Lord God of Israel, who had appeared to him twice, and had commanded him concerning this thing, that he should not go after other gods. But he did not keep what the Lord had commanded. Therefore the Lord said to Solomon, because you have done this and have not kept my covenant and my statutes, which I have commanded you, I will surely tear the kingdom away from you and give it to your servant. Nevertheless, I will not do it in your days for the sake of your father David. I will tear it out on the hand of your son. However, I will not tear away the whole kingdom. I will give one tribe to your son for the sake of my servant David, and for the sake of Jerusalem, which I have chosen. The word of the Lord.
Praise the Lord. Pwede na po tayo magsiupo. Medyo parang DJ po sa sinahan. Ano nga po yung topic natin nakaraang linggo? Ang bihira naman, no? Special na okasyon yung linggo. Love. Ano about love? Ano ang about love? Love lang na alala. Na-absorb niyo ba talaga dito tuloy ko? Nag-iisip tuloy ako. Title nga lang, hindi maalala. Ha? True love? Ano yung pamagat ng topic natin last week? Abusing of love? The most? Okay, the most abused word. Okay. Ngayon po naman ay about God does. Hindi ko alam kung anong nangyari sa setting ka. Ayos naman kanina. Medyo kumagilid yung yung setting ng sa projector. Okay, so ang topic po natin ngayon is about God does not command for nothing. Saan po ba kayo? God does not command for nothing. Bakit? Kasi ganito yan. Would you agree with me if I say, if God commands, He do it, or He did command to prevent a likelihood to happen? Para iwasan daw yung bagay na napaka-pwedeng mangyari. Halimbawa na lang, sabihin ko kay Ella, mag-ayos ka ng upo para hindi ka malaglag. Kaya ko siya inuutosang mag-ayos ng upo para hindi siya malaglag. Check. Ano ang first commandment na ibinigay ng Lord sa atin? Love your God. Love your God Above all things. above all things. After noon, kasakop or kabilang sa commandment na yon, Love your neighbor. Okay, medyo hindi nyo na babasa ang 10 Commandments. Review lang ng konti sa 10 Commandments. Okay, Exodus chapter 20, or puntahan natin ulit mamaya ang Deuteronomy, pero unahin natin ang Exodus chapter 20. Tingnan natin kung ano ang unang commandment. Sabi doon, okay, Exodus 20 verse 2. I am the Lord your God who brought you up of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Okay, counter-check natin sa Deuteronomy para maging maliwanag pa sa inyo. Deuteronomy chapter 5, inulit pa po dito, okay? Gusto ko lang ipakita sa inyo. Okay, Deuteronomy chapter 5, verse 6, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse 7, you shall have no other gods before me. So, ano yung first commandment? Okay, wala atang command doon sa I am the Lord your God. Ang first commandment na nakapaloob doon sa pagiging Lord natin siya is, you shall have no other gods. Yun ang command doon. Baga, sinabi lang niya, ako ang Diyos na nag-alis sa inyo sa Ehipto, huwag kayong magkaroon ng iba pang Diyos-Diyusan maliban sa akin. Bakit niya kauna-unang sinabi yun? Sige nga. Siya ang pinaka-Panginoon, hindi niyo nakuha ang intro ko. Na kapag ang Diyos nagbigay ng command, He is preventing a likelihood to happen. So, bakit niya kauna-unang sinabi na you shall have no other gods? Ha? Okay, so ang pinaka-likelihood, ang pinaka-madaling maging kasalanan ng tao kung nasusundan mo ang Old Testament is to worship other gods. No wonder kauna-una niya nang ibinigay ang commandment that we shall have no other gods aside from Him. Amen? Kung titingnan mo ang Old Testament, ewan ko lang kung nabasa niyo na ang buong Old Testament, sa mga nakakabasa sa Old Testament, ang pinaka number 1 kasalanan ng buong Israel ay ano? Pagsamba sa Diyos.
sumamba sa Diyos-Diyosan or idolatry. Pinalitan nila ang kanilang pagkakilala sa Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Ikaw ba pag nag-utos, ano ang unahin mo? Ha? What I mean, mayroon kang 5 utos. Alin doon sa 5 ang uunahin mo? Number 1. Pinaka-importante? Number 1. Number 1. Alin ang number 1? Okay. Ay, balik pa rin dito. Ang hindi natin pwedeng kaligtaan is yung pinaka pwedeng madaling mangyari. Then this is something to happen. Yung likelihood nga. Yung pinaka pwedeng madaling mangyari, yun ang una-una mong babanggitin. Yun ang una mong ibibilin. Bakit? Pwede madali, yun ang pinaka pwedeng madaling mangyari eh. Nasusundan. So, ganun din, nung ibinigay ng Lord ang 10 Commandments, una kaagad niyang binanggit after niyang ipaalala sa Israelites na siya ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Egypt, you shall have no other gods before me. Gets? Okay. Hindi ko ito tatanungin dahil wala si Mrs. Anong reaction mo pag sinabi ko sa'yo, I love you? Hindi siya makaimik. Ano? Siyempre magulat. Ha? Ha? Magulat? Alam mo ba kaya kung ito na topic ito kasi mahal kita? Siyempre anak mo ako, anak mo. Tupa ka ng Lord. Dapat pahalagahan ko bawat isang tupa ng Lord. Kasi kinonfirm ni Lord kay Peter na, Peter, mahal mo ba ako? Kung talagang mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Especially dahil dalaga ka, marami kang matutunan sa topic na ito. Hindi lang ikaw. Yung mga... marami pa dito. Kasi noong nag-Bible study last Sunday, mayroong naging katanungan si Pastor Manny na paano daw natin makumbinse ang mga Catholic na sila'y lumabas sa Catholic at mag-attend ng full gospel or born-again churches? Isa lang ang sagot ko doon, mahirap inano ko pa nga siya sa isang verse na sabi ng psalmist, it is hard to sing psalms in a foreign land. Kung ikaw ay nasa foreign land, hindi ka basta-basta makaawit ng awiting makalangit or awiting na uukol sa Diyos. Lalo na kung nasa Saudi ka, hindi ka basta-basta kumanta ng mga Christian song doon. Makinig ka lang. Bawal. Nasusundan niyo po ba ako? Okay, para natin sila makumbinse is ganito. Kaya po si Solomon ay nag-backslide, kaya si Solomon ay natutong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Dahil sa kanyang mga asawa na nagsasamba sa... Dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya, although si Solomon ang man of wisdom, hindi pumapalo yung kanyang pagkaroon ng wisdom kasi naapektuhan siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Paano ka magiging born again kung ang nakapaligid sa iyo ay mga idolaters? Nagiging linaw po ba? Okay, i-explain ko pa yan. Ang aim natin sa topic na ito is for us not to commit the same mistakes. Sino dito mas marunong pa kay Solomon? Pwede na hindi makinig sa topic. Mayroon ko ba dito mas alamang pa sa wisdom kay Solomon? Wala pa naman? Wala nang lalamang. Kasi sabi ng Lord, sabi ng Bible, binigyan si Solomon ng wisdom na wala nang hihigit sa mga nakaraan at sa mga darating pa. So maliban kay Jesus Christ, wala nang hihigit kay Solomon sa pagkakaroon ng wisdom. Pero sa kabila noon, bumagsak pa rin si Solomon. Kasi nga, sa mga taong nakapaligid sa kanya. Lalo na kung asawa. May ipinagmamalaki pa naman yung ibang mister. Sa bahay, ako ang leon. Pagdating ni Mrs. Uwi! Akala ko ba ikaw ang leon? Sabi, si Mrs. ang may-ari ng leon.
7, now all these things happened to them as an example that they were written for our admonition. Iwan ko anong karugtong niya. Upon whom the ends of the age have come. So, kaya daw po isinulat ito, maging pagkakamali ni Solomon para magiging example sa atin, para magiging admonition sa atin, para matuto tayo na hindi tayo mag-commit the same mistakes. Gets ba? Hindi po ito ilalagay sa Bible kung wala itong katuturan, kung wala itong kahalagahan. Amen. Okay. Unang puntong bigyan kong pansin, the commands not to multiply. So, Deuteronomy chapter 17, verses 14, mayroon po tayong handouts, okay? So, Deuteronomy chapter 14, verse, umpisahan po natin sa 17, I mean. Hindi ko na makita yung tarugtong. Deuteronomy 17, verse 14. Okay, basahin ko na lang ng mabagal ano. When you come to the land which the Lord your God is giving you, and possess it, and dwell in it, and say, I will set a king over me, like all the nations that are around me, you shall surely set a king over you, whom the Lord your God chooses. One from among your brethren you shall set a king over you. You may not set a foreigner over you, who is not your brother. Verse 16, but he shall not multiply horses for himself. Take note. Okay, aside from horses, nor cause the people to return to Egypt to multiply horses, for the Lord has said to you, you shall not return that way again. Verse 17, neither shall he multiply wives for himself, lest his heart turn away, nor shall he greatly multiply silver and gold for himself. So, ano po yung ipinagbawal na i-multiply? Una? Hindi, wife na una. Horses. Bakit nauna ang horses nga? Dito na nga, hindi, nauna nyo pang banggitin ang wives. Okay, ang naunang ipinagbawal na wag banggitin o wag i-multiply is, do not multiply horses. Ano kung mag-multiply ng horses? Come on, choir. I expect you to answer this one. Ha? Ha? Bakit niya ipinagbawal na ang kings ay mag-multiply ng horses? Ano kung dumami kabayo mo? Nakakasira ba yun sa relationship mo sa Lord? Ako, isa ng kabayo, yung ginagamit kong plantsahan. Ha? Magkakain? Mukhang walang kaugnayan yung ang yaman ni Solomon. Maybe a wild horse. Maybe hindi malagaan na. Hindi nyo alam yung kanta. Some boast in horses, some boast in chariots, but we will boast in the name of the Lord. Sige nga, ano? Sa bakit? Ha? Sa bakit? Kasi kapag nagmo-multiply ng horses, nangangahulugan ay nagtitiwala na lang siya doon sa army niya, sa kanyang mga soldiers instead na magtiwala sa Lord. So sabi ng psalmist, some boast in horses, some boast in chariots, but we will boast in the name of the Lord. Kasi the more na nagiging helpless ka, the more kang nagiging dependent sa kakayanan ng Lord. Yes. So, sabi ng Lord doon sa Deuteronomy 17, do not multiply horses for yourself. Pangalawa ay sabi niya, do not multiply wives. Siguro naman, hindi ko na kailangan itanong kung bakit. Kahina naman ang sagot po, mag-away-away. Yung ba sinabi ng Lord? Huwag kayo mag-multiply ng wives kasi mag-away-away yung asawa niyo? Ikaw nakikipag-away, pero Bible pinag-uusapan natin, hindi ikaw. Okay, do not multiply wives so that His wife will lead him to worship the idol. okay, so that they won't lead you to worship idols. Yun ang pinaka-reason doon. Nasusundan ba? Okay, isa pa is, do not multiply silver and gold. Okay, kasi kung nagmo-multiply ka ng pera mo, nagmo-multiply ka ng gold mo, ang tendency noon, sabi
Maliwanag ba? Pero hindi lahat ng tao, nung dumami yung kanilang kayamanan, ay yung kanilang puso ay hindi nakatuon doon. Iilan lang na kahit si Solomon, alam niyo po ba na si Solomon, ang puso niya na-set sa kayamanan? Ha? Hindi niyo alam. Yes. Hindi ko rin alam eh. Okay. Nung si Solomon ay pinalitan ng kanyang anak na si Rehoboam, sabi ng mga tao sa pangunguna ni Jeroboam, medyo malilito kayo, ang servant ni Solomon ay si Jeroboam, ang anak niya ay si Rehoboam. Sabi ng mga tao, palitan mo or gaanan mo ang mga burden na inilagay ng tatay mo sa amin kasi masyadong mabigat sa amin. Nasusundan niyo po ba ako? Kung titingnan niyo ang 1 Kings chapter 12 verse 4, makikita niyo doon. The reason na nag-rebuild ang mga tao kasi masyadong mabigat ang burden na inaatang ni Solomon sa kanila. Bakit masyadong mabigat? Sa dami na ng pera ng kingdom ni Solomon, naghahangad pa rin siya ng more wealth. Nasusundan. Hindi ko na ikwento sa inyo or hindi ko na banggitin sa inyo kung siya ay nagparami ng asawa. Pag hindi nyo pa alam, ewan ko na lang kung anong meron kayo. Okay. The main reason of not multiplying. Multiplying wives yan. Okay, sige nga. Ulit. Alam na ni Sister Rose. Dito ko na lang itatanong. Para? Ang kulit mo. Sa Bible nga. Hindi sa'yo. Mali ka dyan. Patutanayan ko mali ka dyan mamaya. Ano nga ulit, Sister Rose? Hindi narinig ni Sister Rita. So that those wives won't lead him to Okay, so that those wives would not lead him to worship idols. Okay. Okay, kung titingnan pa natin ang Deuteronomy chapter 34 verses 12 up to 16, ganito pa po ang ating makikita. Okay, para makita po natin ng details. Deuteronomy chapter 34 verses Deuteronomy nga ba yan? Exodus. Sabi ko na nga ba, hindi Deuteronomy. Exodus. Okay, Exodus chapter 34, ito yung kabilin-bilinan ng Lord bago sila makapasok sa Promised Land. Okay, verses 12 up to 16. Verse 12, take heed to yourself, lest you make a covenant with the inhabitants of the land where you are going. Matanong ko nga muna pala kayo. Alam niyo po ba kung bakit ang Promised Land ay ibinigay sa mga Israelita? What I mean, what was the reason behind bakit may occupants na ang Promised Land pero ipinapatay niya ito at ibinigay sa Promised Land, sa Israel? Kasi yun ang covenant niya kay Abraham. Okay, aside sa covenant niya, pangako niya ito kay Abraham, ano pa? Pangit naman ata. May occupants na, pinapatay yung occupants para i-occupy ng iba. Kasi yung mga nakatira doon ay nag-worship sa Okay, kasi yung mga nakatira doon ay wicked sa harapan ng Lord. Hindi ko na ibibigay sa inyo ang details ng mga supporting verses, pero yun ang reason doon kaya inilipat niya ang Promised Land sa mga Israelites kasi the people living in the Promised Land are wicked unto Him. Amen. So, sabi niya, pagdating niyo doon sa Promised Land, huwag kayong makipag-covenant sa kanila. Kasi nga, nag-worship sila sa mga idols. Ito na yung reason na ang mga born again, although may mga masabi kong extremist na born again na para bagang, sabi nila, huwag daw makipag-fellowship sa Catholic. Nasusundan niyo po ba ako? Sabi nila, ang ginamit kasi nila is yung 1 Corinthians 10:16 na ang mga children of God daw hindi dapat makipag-fellowship sa mga children ni Satan. So, may mga born again na extremists, hindi sila pumupunta or hindi sila nakipag-fellowship sa mga Catholic. Bakit? Kasi ang gusto kong sabihin dito is maging si Jesus Christ man, mga sinner yung kanyang mga kausap. Minsan nga, sabi nila, kung propeta ang
ang taong ito dapat hindi siya kakain sa mga makasalanan. Nasusundan. Pero ang point dito is, kapag nakikipag-covenant ka doon sa mga nakatira, ipinagbawal na ng Lord God. Ituloy natin ang Exodus 34 verse 13. But you shall destroy their altars, break their sacred pillars, and cut down their wooden images. For you shall worship no other God, for the Lord whose name is jealous. Ano na pangalan ni Lord? Okay. For the Lord whose name is jealous is a jealous God, lest you make a covenant with the inhabitants of the land, and they play the harlot with their gods, and make sacrifice to their gods, and one of them invites you, and you eat of his sacrifice, and you take of his daughters for your sons, and vice versa. So ang unang reason is, kapag hindi mo kung tutuusin ang command ng Lord, once you occupy, once you try to conquer the inhabitants of the promised land, ubusin lahat. Walang ititira. Kasi yung matitira, magiging snare, magiging bitag sa inyo. Pangalawa, sabi niya, they will invite you to eat their sacrifice. Siyempre, kaibigan mo na, katanggalin mo na, i-invite ka kahit yung mga yon ay nag-o-offer ng sacrifice sa kanilang idols, okay? And they will make your sons play the harlot with their gods. And vice versa. Ito ngayon. Sino sa pinakataong sikat sa Old Testament, lubusan ginamit ng Lord at sinamahan ng Lord, pero nag-asawa ng non-Israelites? Si Moses. Sino ang taga saan yung kanyang pinangasawa? Anak ni Sanay Peninsula. Ha? Hindi. Okay. Si Jethro man ay hindi rin Israelites, pero hindi na mention sa Bible na yun yung ipinagbawal. Ang pinangasawa ni Moses ay Ethiopian woman. Ito yung naging reason kaya nagreklamo si Aaron at saka si Miriam. Kasi ipinagbawal ng Diyos pero nag-asawa siya. So, ang gusto ko lang sabihin doon, ito yung mga reasons kung bakit ipinagbawal ang mag-asawa ng non-Israelites o mag-asawa ng marami. Ito, ngayon. Wala secret, sana. Okay. Our God's name is a jealous God. Jealous ang ating Lord. And we shall worship no other God. Yun ang pinaka-reason behind. Pangatlo, was it adultery to have more than wife in the Old Testament? How do you know? Is it yes or no? No. Bakit? Ha? Wala nga si Fred. Ito yung kinomplain niya. Bakit daw si Paul ang chief among sinners samantalang si Solomon ang daming asawa? Okay, tingnan natin si Jacob. Andiyan na pala sa inyong kopya, hindi niyo ba mabanggit-banggit? There's no point pala magtanong ako, nandiyan na sa inyong kopya. Okay, si Jacob, ang asawa niya, dalawa. Una, nagustuhan niya si Raquel, pero ang ibinigay ay si Leah kasi si Leah ang pangalan. Pero sabi ni Laban, hindi yan culture, hindi yan tradition dito na unang mag-asawa yung bunso. Ibinigay si Leah, pero gusto ko mag-serve ka ng another 7 years kung gusto mong pangasawahin si Leah. Hindi sinabi ni Laban na bawal sa kautusan yan. Pag nag-asawa ka na, hindi ka na pwedeng mag-asawa. Kaganda sana kung nasa Old Testament pa tayo, ano? Sorry na lang tayo. Hanggang tingin na lang sila sa atin. Tayo din. Nasusundan. Ha? Ito nagiging disadvantage na ng Muslim kasi nakatali sila sa Old Testament. Old Testament yung kanilang sinusunod. Isa pa, hindi ko na kayo matanong kung sino-sino mga asawa ni David. Andyan na. Ang asawa po ni David ay 4 ang nabanggit, pero marami pang hindi nabanggit. May sinabi ba ang Biblia na si David ay adulterous king? Wala. Okay, itingnan natin. Ang una niya na pangasawa ay si Michael, pangalawa ay si Ahinoam, okay? And David's 2 wives, okay? And David's 2
among the Israelites, and Abigail, the wife of Nabal, the Carmelite. Dalawa pa lang yun. Maliban pa kay Ahinoam, kay Michael, at saka kay Abigail, sino ang pang-apat na pag-asawa ni David? Si Bathsheba. In 14:3, and David took more wives at Jerusalem, or literal na shipping, but a figure of speech ng pangangalo niya ng Israelites when they worship other gods. Tagal naman naman. Jeremiah 23:23. Baka assignment mo na kung hindi mo ba makita. Okay. Andyan? 23. Okay. Ikibasa. Ako ba ay Diyos lamang sa malapit sa iyong Panginoon at hindi Diyos sa malayo. Pakitingin na. O ako nga titingin ulit. Ako'y nagkamali. Mali nga ako. Ito'y sa, kung hindi sa Jeremiah, sa Ezekiel, summer or, ay, hindi ka na lang. Yes? Okay, pero kung hindi ka naman inuudyukan, hindi ka naman inuudusang magkasala, pwede ka pa. Sa ating kapanahunan ngayon, ang version noon is, huwag kang mag-asawa ng hindi Kristiyano. Eh paano yung boyfriend mo talagang halos 3/4 na ng puso mo nasa kanya na. Eh hindi Kristiyano, asawahin mo pa rin. Ha? Asawa mo na or hindi pa? Asawa na? Huwag mo, sinabi ng Bible, huwag mong hiwalayan kasi nasanctify din yung asawa mo sa pamamagitan sa dahil ikaw yung gagamitin ng Lord para magiging believer siya. Ang sinasabi dito, sa New Testament, pagdating sa Matthew chapter 5, umpisa natin sa 27, you have heard in the Old Testament, thou shalt not commit adultery, but I'm telling you, ang isa niya, mga anak shall be born to thee, alang sa tatay niya at alang-alang sa bayang pinili niya. Hindi ba mercy ng Lord John? Dito natin makikita ang mga fully committed sa Lord pagdating sa kanilang commitments